ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang mahilig makialam sa ating buhay. Malas lang at madalas sila pa yung malalapit nating kamag-anak. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang pakialaman ng buhay ng iyong mga kamag-anak? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Erica, 30 years old at lahat naman siguro tayong mga Pinoy ay merong tita na mahadera at pakialamera. Yung kahit na anong gawin mo sa buhay mo ay lagi na siyang may masasabing hindi maganda. Danas ko yan sa tita Lydia ko at lagpas 50 anyos na siya. At siya ang nanay ko siya po ang ate ng nanay ko na 50 anyos naman. Silang dalawa lang ang magkapatid sa kanilang pamilya, kaya sila lang din ang nagtutulungan. Wala naman pong masama na tulungan mo ang kapatid mo. Kaya lang dahil sa minsang pagtulong ni nanay kay Tita Lydia, ay ako naman itong naperwisyo. Mula kasi sa probinsya ay tumira muna sa amin si Tia Lydia. Nagkaroon daw sila ng problema ng kanyang asawa at anak. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya. Kaya syempre, kay nanay siya lumapit para magpasaklolo ulit, Papa Dudut. Pasok ka, Ate Lydia. Parang nanibago ako sa bahay mo ah. Lumiit ba? Hindi naman. Dumami lang siguro yung gamit namin. Yung pamangkin mo kasi, panay ang bili ng mga gamit na nakikita niya sa social media. Ay nako, sana inipon na lang niya ang pera niya para ipambili ng bahay. Para naman may maipundar siya. Hindi puro gamit na madali lang namang masira. Ay, hindi ko kasi pinapakialaman ng pera ni Erica. Sensitibo yon kapag pinupuna mo ang paggastos niya. Dapat ngayon pa lang maturuan na siya. Paano ba siya matututo kung hindi mo pupunahin, di ba? Asan ba siya? Andyan lang yun sa sala. Nagpapahinga. Nagpapahinga? Hindi ba't Lunes ngayon? Wala ba siyang trabaho? Nagtatrabaho kasi sa events tong si Erica. Sa ngayon, bakante siya kaya andito lang siya sa bahay. Yan na nga ba ang sinasabi ko. Paano siya makakapundar ng bahay at lupa kung wala naman pala siyang permanenteng pinagkakakitaan? Tapos kamo bili pa siya ng bili ng mga gamit. Malakas naman kasi ang racket ni Erica sa event. Nay! Dinig ko po kayo sa sala. Mano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos. Nadinig mo kamo ang usapan namin ng nanay mo. Opo, ang lakas ng boses niyo eh. Mabuti naman at sinasadya ko talagang iparinig yun sa'yo. Ano tong nababalitaan ko na wala ka raw trabaho ngayon? Tita, wala kasi akong nakabook na event ngayon kaya free day ko. At saka malakas namang rumakit tong si Erica ko, Ate Lydia. Halos hindi ko na nga siya madatnan dito sa bahay eh. Naku, lalo na pag bare months. Nako, huwag kaya masyadong kampante. Baka magaya ka ron sa batugan kong asawa na umaasa lang sa paminsan-minsang racket sa talyer. Asan kami dinala ng mga racket niyang kulpol? Ikaw naman, ate. Tanggalin mo nga muna yung galit sa asawa mo. Akala ko ba hindi natin siya babanggitin? Naiinis kasi ako rito kay Erica. Sinasayang ang potensyal niya. Wala naman pong nasasayang na potensyal ko, tita. Maganda naman ang kita ko sa events eh. Kung totoong maganda, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin yung sariling bahay at lupa?
Bakit ka nakikitira pa rin dito sa nanay mo? Ate Lydia, ako nagpapatira sa kanya rito. Hindi ko na siya pinaalis mula nung namatay ang tatay niya. Paano kailangan ko ng kasama rito? Kaya maswerte akong pumayag itong si Erica na samahan ako rito. Ang sabihin mo, si Erica ang maswerte dahil nakakalibre siya ng upa. Baka pati pagkain libre din. Lahat po ng gastusin dito sa bahay, ako ang sumasalo. Kaya nga ang laking tulong na kasama ko si Erica kasi may tumutulong sa akin. Alam mo naman ate ang kalagayan ko nung namatay ang asawa ko, hindi pa. Isa ka pa. Masyado ka kasing umasa sa asawa mo, kaya yan. Hindi ka makatayo sa sarili mong mga paa. Kaya pati kay Erica umaasa ka. Wala naman pong problema kung asahan ako ni nanay na tulungan ko siya. Nanay ko siya Masama ba? Oh? Tignan mo kung paano pa siya sumagot sa akin. Tama ba yan? Hindi naman po ako sumasagot ng mali. Gusto ko lang ipagtanggol si nanay. Alam nyo, hindi na tayo nagkakaintindihang tatlo. Mabuti pa, Erica, tulungan mo na lang akong bitbitin to mga dala ng Tita Lydia mo para makakain na rin tayo pagkatapos. Gusto ko pa noong ituloy ang usapan dahil G na G akong magalit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kaya lang ay pinisil na ako ni nanay sa braso. Kaya tumigil na rin po ako. Alam naming pareho na hindi titigil si Tita Lydia hanggat sinusundan mo pa ng bala. Tumulong pa rin naman ako para bitbitin ang gamit niya. Hindi nga lang ako sumabay kumain dahil nawala na ako ng gana, Papa Dudut. Ramdam ko nang magiging stressful ang buhay ko habang nasa bahay namin si Tita Lydia. Boses pa lang niya na iirita na po ako. Alam niyo yung boses ng isang judgmental. Isipin niyo na lamang ang tunog nun. At habang tumatagal ay mas lumalala ang ugali ni Tita Lydia. Hindi na lamang talaga boses ang nakakairita sa kanya kundi lahat na lamang ng mga sinasabi niya, Papa Dudut. Erica, asan ang nanay mo? Namalengke po. Namalengke? Bakit hindi mo sinamahan? Alam mong matanda na ang nanay mo. Ayaw po niyang magpasama. Sana pinilit mo. Kesa yung nakahilata ka lang dyan. Masakit pong likuran ko Sa bagay, nakakasakit nga naman ng likod ang paghilata. Tita, kakahiga ko lang po rito sa sofa. Napagod akong maglinis ng kwarto ko. Ay mabuti naman at nilinisan mo na rin ang kwarto mo. May nagsumbong kasi kay nanay na napakagulo ng kwarto ko. Hindi mo na kailangang manghula kung sino ang nagsumbong. Ako yon. Abay, nagmamagandang loob lang ako sa'yo. Nasilip ko kasi minsan na parang ang gulo ng kwarto mo. Naging magulo lang naman po yun dahil nagre-rearrange ako ng mga gamit ko. Parang hindi naman ganun ang nasilip ko. Nagulat nga ako Kadalaga mong tao ang gulo ng kwarto mo. Paano ka liligawan yan kung hindi ka masinop? Pagiging masinop lang po bang basihan para maligawan? Sa lagay mo, parang oo. Sobra naman kayong manghusga. Halos inaraw-araw nyo na. Baka nga mali ang hula ko. Bakit? Meron ka bang manliligaw? Wala po. Hindi ako nang husga. Tama ang hula ko. Kaya mula ngayon, Erica, magsinop ka na palagi ng kwarto, ha? Bakit ho kayo? Nasilip ko minsan ang kwarto nyo. Hoy, sinilip mo ang kwarto ko? Nadaanan ko lang naman po. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Ang makialam sa ibang tao? Talagang... Irespeto mo naman ako bilang tiyahin mo. Bakit mo sinisilip ang kwarto ko? kayo rin naman ho. Hoy, magkaiba tayo. Sinilip ko ang kwarto mo dahil concerned ako sa mga kalat mo. Ikaw, sinilip mo ang kwarto ko dahil gusto mong makiosyoso. Hello, tita. Di wala ka masabi ngayon. Ay nako, lagot ka sa nanay mo kapag nalaman niya tong ginawa mo. Parehas lang naman tayo ng ginawa. Pero magkaiba tayo ng dahilan. Mas tama ang dahilan ko kumpara sa'yo. Grabe naman kayo. Alam mo, Erica, napapansin ko lang, ha? Huwag kang masasaktan, pero parang hindi maganda ang ugali mo. Parang may mali sa pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Wow! Tignan mo na kung paano mo tanggapin ang sinasabi ko. Alam nyo,
Hindi ko po alam kung bakit biglang ganito nakatindi ang usapan natin, ha? Sa kwarto ko lang naman nagsimula ang lahat, pero bakit pati ang pagpapalaki sa akin ni nanay at tatay pinapakialaman nyo pa? Dahil nag-aalala lang ako sa'yo. Kung meron lang akong third eye, baka nakita ko na ang sungay at buntot mo. Lumalaki kang demonyo. Marunong ka pa bang magsimba? Halos hindi ako makahinga sa galit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kung saan na napunta ang usapan, sadyang hinilo ako ni Tita Lydia nang mapansin niyang kaya ko siyang labanan sa mga mali niya. Ang galing niyang mag-manipulate ng usapan, kaya pala kahit si nanay ay wala na ring maisagot sa kanya sa tuwing tumatalak na siya. Kasi kaya niyang ilagay sa sarili niyang pabor ang lahat ng usapan. Kung hindi lang talaga masamang sumampal ng matanda ay baka ginawa ko na yon, Papa Dudut. Magkabilang sampal, gusto kong papulahin ang mga pisngi niya. Pero alam kong sa imahinasyon ko lamang pwedeng gawin ang mga bagay na yon. Dahil kahit gaano ako kagalit sa kanya ay tinuruan ako ng nanay at tatay ko na magpakumbaba. Matutong magpasensya at magpatawad. Mabuti ang mga tinuro sa akin ng magulang ko kontra sa iniisip ni Tita Lydia. Pero hindi ko na alam kung kaya ko pa bang panindigan, Papa Dudut, ang mga tinuro nila. Kapag lumagpas na sa linya si Tita Lydia, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong bata pa lamang ako, si Tita Lydia nag-aalaga sa akin tuwing bakasyon. Umuwi kasi ako ng probinsya tuwing walang klase. Maalaga naman si tita at itinuturing niya akong anak, Papa Dudut. Binibilhan din ng mga gamit at pagkain tuwing lumuluwas siya ng bayan. Na-enjoy ko ang bakasyon sa probinsya namin dahil hinahayaan niya kaming maglaro ng anak niya. Palasimba din siya. Palagi niya akong kasama tuwing linggo para tumulong sa simbahan pag may misa. Naging makulay ang mga bakasyon ko sa probinsya at malaking tulong si Tita Lydia at ang kanyang pamilya. Minsan nga kapag kailangan ko ng umuwi ay napapaiyak na lamang ako kapag sinusundo na ako ni nanay. Mas malaya kasi ako sa probinsya at sa poder ni na Tita Lydia. Pero noong naging dalaga na ako ay saka ako nakaramdam na parang akong nakakulong. Nakakulong sa mga panghuhusga ni Tita Lydia, Papa Dudut. Sarap talaga nitong hopyang baboy, ano? Nakakain ata ako ng 6 na po. Pansin ko nga niya Uy, dahan-dahan lang dyan ha. Mamaya, tataas na naman ang blood sugar mo. Di pababagsakin ko na lang bukas. Hayaan mo na ako, anak. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng hopya. Mabuti na lang nakasalubong ko yung naglalako nito. 4 na piraso na lang pala ang natitira, oh. Ubusin na natin to bago pa tayo maunahan ng mga langgam mamaya. Ipatong mo na lang sa ibabaw ng ref. Hindi na umaabot yung mga langgam doon. Bakit kasi hindi na lang natin ubusin, Nay? 4 na lang, oh. Tig-2 tayo. Ano, G? Anak talaga. Sapat na itong nakain ko. Tsaka ngayon mo pa ako inalok niyan tinakot mo na ako sa blood sugar ko. Ay, naku. Itira na lang natin ito para kay Tita Lydia mo. Ay, okay. Anak, alam kong naiinis ka sa Tita Lydia Alam mo. niyo naman po pala pero bakit wala naman kayong ginagawa? Hinahayaan niyo akong ipahiya niya sa harapan niyo. Minsan pa pati sa harapan ng mga kapitbahay natin, pinagsasabihan niya ako ng hindi magaganda. Hayaan na lang natin. Mas malawak ang pangunawa mo. Ganun kita pinalaki, hindi ba? Hindi naman natin pwedeng gayahin kung ano man ang ginagawa niya sa atin. At saka anak, intindihin mo na, may pinagdaraanan rin kasi siya. Lahat naman ng tao may pinagdadaanan na Pero hindi lahat gumagaspang ang ugali tulad ni tita. Ay basta, wag na nating patulan, ha? Sundin mo na lang ako, anak, ha? Wag ka nang pumatol, maliwanag? May balita ako! Oh, ate,
Hopya, meron pang 4. Salamat. Ano ba ito? Ay, alam nyo ba? Ikakasal na yung bunsong anak ni Temyong, si Bernadette. Ay, yun ba yung nurse dun sa Canada? Oo. At jackpot dahil Canadian ang napangasawa. Ang gwapo! Napakaganda ng maiaambag nun sa lahi ni na Temyong. Hindi na puro saratang ilong. Tingnan mo nga naman samantalang napakamahiyain ni Bernadette noon. Hindi kikibo kahit ilang beses mo nang kausapin. At saka sa kanila magkakapatid, siya itong pangit. Uy, grabe naman yung tita. Maganda naman si Bernadette Ay, huwag ka nga ipokrita, Erika. Alam natin na hindi pinagpala ng kagandahan yung si Bernadette. Oo nga pero madiskarte naman siya. Na sana magaya nitong anak mong si Erika. Kulang sa diskarte sa trabaho, pati sa love life, bokya. Ay nako, ako na naman pala ang topic. Hindi ba 30 ka na? Tinalo ka pa ni Bernadette 25 anyos lang yon. Pero tignan mo't nahanap na ang mapapangasawa niya. Ikaw naman kasi Erika, ang kupat mo nang gumalaw, hindi ka pa nag-aayos. Nag-aayos naman po ako Talaga? Bakit parang lagi kang haggard? Ay, alam mo kasi ate, magkakaiba naman ang kapalaran ng tao. Alam ko naman yon. Sadya lang sigurong hindi paborito ng kapalaran itong si Erika. Kaya laging nahuhuli sa usapan. Ay, biro lang yan pamangkin. Huwag mong dibdibin. Baka mamaya sumimangot ka na naman. Mas lalo kang pagtatampuhan ng kapalaran. Sige ka. Dahil kay Tita Lydia ay natuto ako kung paano huminga ng malalim at magbilang ng 10 para lamang hindi siya patulan. Ang hirap, ang talas ng dila niya. Tinalo pa ang mga kutsilyo sa kusina. Panay ang sulyap ni nanay sa akin at alam niyang naiinis na ako. Pero pilit kong kinakalma ang sarili ko para lamang hindi naman maapektuhan si Nanay Papadudut. Agad na nga akong umalis at pumasok sa kwarto dahil ramdam kong may gusto pang sabihin si Tita Lydia. At ayoko nang marinig pa yon. Sa pagdaan pa ng mga araw ay napuno ng nega vibes ang bahay. Naapektuhan din ang trabaho ko sa events. Bumagsak kasi ang self-confidence ko. Alam kong mali na isisi yon kay Tita Lydia. Pero siya talaga ang dahilan kung bakit ako ganon. Pinagpahinga muna ako ng boss ko sa events. Hindi niya ako binigyan ng racket. Nalugmok ako. Kailangan ko pa naman ng pera dahil marami akong niloan para makabili ng mga gamit sa bahay. At dahil doon ay napilitan akong pumasok sa call center pansamantala para may pang-sustento pa rin sa pangangailangan Papadudut. Ate Lydia, paabot naman ang kubyertos. Sandali! Eto. Asan pala ang anak mo? Ilang pananghalian na natin siyang hindi nakakasabay Si Erika, natutulog pa siguro. Paabot naman ako nung mangkok dyan. Tanghaling tapat, tulog. Mga kabataan talaga ngayon. Hindi gumaya sa atin noon na bago pa tumilaok ang manok gising na tayo. Kaso ngayon, wala nang titilaok na manok kasi ginawa ko ng tinola. Ito ate, anong parte ng manok ang gusto mo? Ipaglalagay na kita sa mangkok mo. Kahit ano, basta wag lang pakpak. Heto na. Dahan-dahan, mainit ang sabaw. Gisingin ko na kaya si Erika, no? Para may maghuhugas ng pinagkainan mamaya. Ate, wag mo nang abalahin yung bata. Puyat yun. Ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Bakit puyat? Kaka-cellphone. Paano? Kasi simula lang kasi niyang magtrabaho sa call center. Alam mo namang panggabing trabaho yun, di ba? Kaya siguro mamayang hapon pang gising nun. Akala ko ba events siya? Bakit biglang bumaba ang trabaho niya? Hindi naman mababang call center, Ate Lydia. Ikaw naman talaga. Kasi naman yung anak mo.
Kung ano-ano na lang ang ginagawa sa buhay. Hindi ba siya nalulungkot na walang pinatutunguhan ng buhay niya? Wala na ngang asawa, wala pang maayos na trabaho. Nay, Oh, Erika, bakit ang aga mong nagising anak? dinig ko po kasi sa kwarto yung boses si Tita Lydia. Sinadya ko talagang lakasan ng boses ko para magising ka na. Effective naman pala eh. Halika na, sumabay ka ng kumain para makapag-usap tayong dalawa pagkatapos. Ano bang pag-uusapan? Tungkol sa mga desisyon mo sa buhay. Balita ko nagko-call center ka na raw ngayon. Bakit naman sa dinami-rami ng trabaho na pwede mong pasukin, yan pa ang napili mo? Ito lang kasi ang kaya ko eh. At saka ito lang ang meron ngayon. Pansamantala lang naman to eh. Pansamantala? Ganyan din ang sinasabi ng ibang kakilala ko na may mga anak sa call center. Sinasabi nila pansamantala lang daw. Pero lumipas ng mga taon, hindi pa rin sila nakakaalis doon. Nagpahinga lang ho ako sa events. Sigurado nga alis din ako sa call center. Tignan natin. Bakit ba ganyan nyo na lang ako i-down? Anak, maupo ka na lang para makakain na tayo. Eto, nagluto ako ng paborito mong tinola. Hindi pang dadown ang ginagawa ko. Minumulat kita para alam mo kung saan ka nagkukulang sa buhay mo. Hindi nyo trabaho na pakialaman ng buhay ko. Ano ngayon kung may kulang sa akin? Dahil ba ron pwede nyo na akong bastusin? Sa ating dalawa, ikaw itong nang babastos sa akin. Ako nakakatanda rito pero hindi mo nire-respeto ang mga salita ko? Nay, naririnig nyo ba ang sinasabi ng kapatid nyo? Tama naman din si Ate Lydia, anak. Maiintindihan mo rin bahalang araw kung bakit niya to sinasabi sa'yo. Sige na anak, halika na. Kumain na tayo. Imbes na sumalo sa kanila para kumain ay mas pinili kong maligo na lamang para tanggalin ang init ng ulo ko. Pagkatapos noon ay umalis na ako ng bahay, Papa Dudut. Hindi ako nagpaalam kahit pa kay nanay at pabalang kong sinarado ang pintuan. Para iparamdam na masama ang loob ko at mas lalo akong nainis dahil hindi man lamang ako pinaniga ni nanay. Kumampi pa siya kay Tita Lydia. Ako ba talaga ang mali sa aming dalawa, Papa Dudut? Sa tuwing hindi na ako makampante kay Tita Lydia, iniisip ko na lamang ang mga kabutihan niya sa akin noong bata pa lamang ako. Pero nitong mga nakaraan ay hindi na yon sumasapat para maunawaan ko siya ng lubos. Parang sa isang iglap ay nabura na lahat ng magagandang alaala niya sa akin. Napalitan na yon ang kasamaan at alam kong nagmamantsa yon sa akin. Baka hanggang kabilang buhay pa nga. Grabe ang mga pinagdaanan ko kay Tita Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalo akong na-down sa mga komento ni Tita Lydia, Papa Dudut, na ako halos lumalabas ng kwarto sa takot na makita si Tita Lydia. Alam kong meron siyang makikita ulit na mali sa akin at hindi ko na kayang pakinggan pa yon. At napapansin na rin ni nanay na ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Kaya siya na rin ang nag-aabot ng pagkain ko. Ayos lang sa kanya kahit na hindi na ako sumabay kumain kasama sila. Kung alam lang ni Tita Lydia na ang struggles ko sa mental health ko ay sobra na. Akala ba niya ay hindi ko naiisip ang mga naiisip niyang mali sa akin? Hindi ko kailangan ng isang taong magpapaalala ng mga mali sa akin, Papa Dudut. Gusto ko nang makakaunawa na tao. Pero mula noong nakasama ko ulit si Tita Lydia, walang oras na hindi na ipapaalala sa akin kung ano ang mali ko. At hindi nakakatulong na walang masabi si nanay tungkol dito, Papa Dudut. Namimiss ko nang makasama ang anak ko sa merienda. Kailan ka ba babalik sa dati? Kapag umalis na si Tita Lydia.
Hindi mo na ba siya kayang unawain? Nay, labas na lang po ulit kayo kasi parang gusto ko mapag-isa na naman. Ay, sige na. Hindi na. Aawat na. Hindi niyo man lang ako makampihan kapag pinagsasalitaan na ako ni tita. Gustuhin ko man. Pero alam mo namang hindi ko kayang awayin ang tita Lydia mo. Kaya hinahayaan niyo na lang na ako ang awayin niya tungkol sa mga desisyon ko sa buhay. Nakwento ko na ba sa'yo kung paano siya itrato ng nanay namin noon? Hindi pa ho. Ganito kasi yan. Alam mo naman na ako yung paboritong anak ng lolo't lola mo, hindi ba? Opo, kasi kayo yung matalino, maganda, masunurin at mapagkumbaba. At dahil doon, napapansin nila lagi ang mali sa tita Lydia mo. Lagi siyang naikukumpara sa akin. Naaawa na nga ako nun sa kanya kasi masasakit na ang salita ng lola mo. Maski nga ibang tao dinadown din siya kapag nalalaman nila ang achievements ko. Kaya ba ginagawa niya rin sa akin kung ano man ang ginawa sa kanya noon ng ibang tao? Pero bakit sa akin? Hindi lang naman sa'yo, anak. Kahit sa mag-ama niya mismo. Nako, lalo na sa pinsan mo. Bakit sa tingin mo andito siya ngayon? Bakit hindi pa niya ma-realize na mali ang ginagawa niya? Kailangan bang ubusin niya ang bait at pasensya ng lahat ng tao sa paligid niya? Hindi ko rin pala naikwento sa'yo. Pero alam mo namang maaga akong nag-asawa, di ba? Nabuntis ako bago makapagtapos ng kolehiyo. Laking galit ng lola mo sa akin noon. Pagkatapos nun, bumaba ang tingin sa akin ng lolo't lola mo. Lalo na't hindi rin nakapagtapos ang tatay mo. Tapos hindi pa magandang trabaho. Ako na ang pinag-initan ng lola mo. Pero alam mo ba kung sinong sumalo sa akin? Si Tita Lydia. Tanda ko pa kung paano niya kalabanin ang lola mo para lang ipagtanggol ako. Kahit siya naman na itong pinupuri sa aming dalawa. Ganun ako kamahal ng ate Lydia ko. Kaya ganun niyo rin siya ipagtanggol kahit mali na siya. Hindi lang siguro niya napapansin na mali siya. Kasi ginagawa lang naman niya ang nakasanayan niya sa nanay namin. Pero mabait ang tita Lydia mo, anak. Kailangan lang natin siyang unawain. Hanggang sa huli ay hindi pa rin magawang makuha ni nanay ang punto ko. Masyado siyang bulag sa pasasalamat sa minsang pagsagip sa kanya ni Tita Lydia noong kabataan nila. Ano pa bang inaasahan ko, hindi ba? Kaya naman nanahimik na lamang ako. Ipinagdasal ko na lamang na bigyan ako ng mahabang pasensya at gabi-gabi ay nag-aalay pa ako ng puting kandila para lamang mapabilis ang kahilingan ko. Hiniling ko sa lahat ng santo na sana'y umuwi na sa probinsya si Tita Lydia. Hiniling ko na sana'y hindi na siya bumalik pa. Pero mukhang hindi nakita ang puting kandila ko mula sa kalawakan. Baka marami pang humihiling sa Diyos. Kaya ang Tita Lydia kasama pa rin namin sa bahay. Mag-adjust ng mag-adjust. Yun na lamang ang ginawa naming mag-ina sa ugaling pangkanal ni Tita Lydia, Papa Dudut. Ate Lydia! Nakauwi ka na pala. Ay, napaaga nga Inaway ako ron sa kapilya. Nagsabi lang naman ako ng totoo sa mga itsura nila, sila patong galit. Hindi lang nila magawang harapin ang katotohanan. Gusto mo bang sumabay kumain kay Erica? Ipaghahanda kita ng plato. Ay, hindi na. Parang naumay ako bigla habang pinapanood itong anak mo kung paano kumain. Erika, dahan-dahan lang sa pagkain ha. Ang pisngi mo mas manas pa kaysa sa mga buntes. Hindi pa naman bagay sa'yo ang mataba. Opo. Nay, kakainin ko na lang tong natira kong ulam mamayang gabi. Pakilagay na lang sa ref. Papasok na po ako sa kwarto. Mabuti pa nga, itulog mo na lang yung gutom mo para hindi mamihasa ang bibig mo sa kakasubo. Opo. Anak, sigurado ka ba? Sayang naman to. Mas masarap to habang mainit pa. Busog na rin po kasi ako, Nay.
Bakit nga pala kain ka ng kain, Erika? Pansin ko mula nung dumating ako sige ka ng sige sa paglamon. Kung naniniwala ho kayo sa stress eating, baka ito na yun. Sa bagay, nakaka-stress naman din kasi talaga ang buhay mo. Isipin mo, wala ka na nga boyfriend, wala ka pang matinong trabaho. Tapos ngayon bumibilog pa ang puson mo. Wala na talagang pag-asa. Baka nga po. At saka dumadami ang tigidig mo sa mukha, ano? Merong malapit na derma clinic dito. Bakit hindi ka pumunta ron kapag day off mo? Salamat po sa paalala. At ito pa, ha? Pansin ko lang. Hindi ka ba talaga titigil, Ate Lydia? Ako ba yung sinisigawan mo? Bakit? Meron pa bang ibang Lydia dito, ha? At bakit ba ako sinisigawan? Anong mali ko? Mali mo na ipagduldulan sa mga taong nakikita mong mali sa kanila. Kala mo perpekto ka. Kung tutusin, ang dami mo rin namang kapintasan. Bakit ganyan ka na magsalita ngayon, ha? Kasi sumusobra ka na, ate. Bakit ano bang ginawa ko sa'yo? Sa akin wala, pero sa anak ko meron. Kung paano mo pagsalitaan ng hindi magaganda tong anak ko, kala mo kung sino ka? Ano tingin mo, hindi ako nasasaktan tuwing nilalait mo ng harap-harapan si Erika sa akin? Iba ang panlalait sa pagsasabi ng totoo. Kaya totoo o hindi, wala kang karapatang punain ang mali ng ibang tao. Hindi ka rin naman perpekto Marami ka ring mali sa katawan mo. Oh, ayan tingnan mo ang katawan mo. Mas mabilog ka pa sa prutas na hinahanda sa bagong taon. Oh, tapos yung ngipin mo, tingnan mo, mas madilaw pa sa mais na binebenta sa Baguio. Tsaka yung buhok mo, ay, napakalagkit. Ano ba pinapahid mo dyan, ha? Mantika na pinagprituhan ng tuyo. Sino ngayon ang nanlalait sa ating dalawa? Pinaparamdam ko lang sa'yo kung anong ginagawa mo sa anak ko mula nung dumating ka rito. Anong pakiramdam, ha? Masakit ba? Dapat lang sa'yo yan kasi isa kang impacta! Impacta! Hindi nakaimik si Tita Lydia maski ako ay nagulat. Sinabihan ako ni nanay na huwag patulan ang mga salita ng kapatid niya pero sa dulo ay hindi na kinaya pa ni nanay. Siya na mismo ang nagsabi ng hindi magaganda kay Tita Lydia. Napapangiti na lamang ako sa gilid at ang sarap din sa pakiramdam na maipagtanggol ng sarili mong nanay. Sa dulo ng kanilang usapan ay pinagsabihan na ni nanay si Tita Lydia ng mahinahon. Nagpasalamat ito ng buong puso sa pagtatanggol sa kanya noong kabataan nila. Humingi rin si nanay ng dispensa dahil sa pagkukumpara sa kanilang magkapatid. Pero ginaya ni nanay ang sinabi ko noon sa kanya. Responsibilidad natin ang pag-aayos sa mga masasamang ugaling na kasanayan natin dahil sa pananakit sa atin ng ibang tao. Pinagsabihan din ni nanay si Ate Lydia o si Tita Lydia na kung hindi ito titigil sa kakasabi ng pangit sa akin ay mapipilitan itong paalisin si Tita Lydia sa bahay namin. Mula noon ay hindi na ito nagsabi ng hindi maganda, Papa Dudut. Tahimik na po ito at hindi na nang pupuna. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Erika. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.